Visit jilworldwide.org and find helpful materials for your Christian growth. Find a JIL church near you. Watch timely teachings from JIL pastors. Watch JIL services live from the convenience of your home through your desktop, PC, tablet, or smartphone. Watch video podcasts from none other than the spiritual director and international president of the Jesus is Lord Church Worldwide, Brother Eddie C. Villanueva. Read motivational articles and devotional materials, freebies, and downloadables. Witness the latest happenings on JIL churches worldwide through OmniScoop. Support the ministry by placing your business ads. And a lot more. For more information, log on to jilworldwide.org now. Sasalita, ay luwalhatiin ka. You're healed by the power of the Holy Spirit. Yes, you are healed. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over Makati Coliseum, Jesus is Lord. Over Makati City, Jesus is Lord. Over Metro Manila, Jesus is Lord. Over Luzon, Visayas, and Mindanao, Jesus is Lord. Over the Philippines, over Asia, over America, over Australia, over Africa, over Canada, over Europe, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. You may be seated, please. Makakaupo na po ang lahat. Ang nakalagay sa team ng JIL 25th anniversary ng Makati, Fulfilling the Great Commission.
Ano ba itong Great Commission? Basahin po natin sandali ang Matthew 28, verse 17 hanggang verse 20. Everybody read. When they saw him, referring to Jesus, they worshiped him, but some doubted. Verse 18, then Jesus came to them and said, all authority or power in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Matthew 28, verse 20. Listen carefully, please. Ito pong Matthew 28, verse 17 up to verse 20, ito po ay isang bahagi lamang ng Great Commission ng Panginoon. Kumbaga sa peso coin or 5 peso coin or 10 peso coin, ito ho yung isang mukha ng peso bill. Meron tinatawag na the other side of the coin. Ito po isang side of the coin, Matthew 18 verse 17 verse 20. Ito po ang utos, Great Commission ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Meron pong katambal itong utos na ito. Nasaan yung katambal? Mark chapter 16, verse 15 up to verse 18. Basahin po natin ang the other side of the coin of the Great Commission. He said to them, referring to Jesus, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned in hell. Verse 17, verse 18, and these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Katulad na nangyari kay St. Paul sa island of Malta. They will place their hands on the sick people, and they will get well. Listen carefully, please po. Ito po ang second phase of the coin ng Great Commission. Palakpakan muna natin sandali ang Panginoon. Ano ang Great Commission? Yun po ang marching order ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Alam natin si Jesus Christ ay bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ano ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 7, King James Version Bible or New King James Version Bible? Everybody read 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Merong naka-record sa langit na tatlo, ang Ama,
ang salita at ang banal na Espiritu, at silang tatlo ay iisa. Ito po ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 7. Sino po itong word na capital W? Basahin natin ang John chapter 1 verse 1. Everybody read. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. The Word was with God, and the Word was God. Verse 3, John chapter 1 verse 3. Everybody read. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Lahat ng bagay ay nalalang sa magitan niya, para sa Kanya, at kung wala siya, walang malalalang. Listen carefully please. Maliwanag pa sa sikat ng araw, itong word na capital W ay kamanggagawa ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo, co-creator of God the Father, God the Holy Spirit. Puntahan natin yung John chapter 1 verse 14. The Word who was God, the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ano ibig sabihin ng John chapter 1 verse 14? Ang salita na Diyos, na dahil sa Kanya'y nalalang ang lahat, langit at lupa, ay nagkatawang tao. Ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Mula sa anong anyo? Mula sa anyong Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay na nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao si Jesus? Ito ang Great Commission na dapat ikalat sa buong mundo. Bakit nagkatawang tao si Jesus? Upang ikaw, siya at ako na patungo sa impyerno ay biglang mag-about face at maging papunta sa kalangitan, sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang Great Commission ay inutos ng Panginoon ipangaral ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Nagkatawang tao, ang bugtong na anak ng Diyos, iniwan ang karangyaan ng kalangitan. Nagkatawang tao, pwedeng ipanganak sa Malacanang Palace, pwedeng ipanganak sa Buckingham Palace ng Inglaterra, pwedeng ipanganak sa White House ng Amerika. Pinayagan niyang siya ipanganak sa pasabsaban ng mga hayop sa Bethlehem upang turuan ang tao ng virtue of humility. At ang bugtong na anak ng Diyos na ito na nagkatawang tao, at the age of 30, inihandog ang buhay sa krus ng Kalbaryo para mamatay. Para mamatay hindi para sa kanyang sarili, para mamatay para sa iyo, sa kanya, sa akin. Listen carefully please, beloved. Even the millions of televiewers of this program, lahat tayo ay merong death sentence. Bakit? Sa minana nating kasalanan kay Adan at kay Eva. Romans chapter 3 verse 23. Basahin natin ang Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Tagalog, lahat ay nagkasala
at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya, sila, ako, tayong lahat, may minana tayong kasalanan kay Adan at kay Eva, yung original sin. Kaya ang bata, mula sa pagkabata hanggang sa tumatanda siya, mas madaling magkasala sa kanya kaysa gumawa ng mabuti sapagkat nasa kanyang espiritu at kaluluwa ang kalikasang makasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. Ano ang consequence ng kasalanan? Ano ang parusa sa kasalanan? Romans 6:23. Everybody read. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kanina ang sabi natin, lahat nagkasala. Ngayon naman, ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kayo at ako ay pinanganak sa kasalanan at meron tayong minanang death sentence. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang ito physical na kamatayan, spiritual na kamatayan, pagkahiwalay sa banal na Diyos, at kamatayan sa dagadagatang apoy ng impyerno, the second death. But the good news is this. Yung bad news, lahat nagkasala, kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Ang good news, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Everybody read John 3:16. The central text of the Holy Bible. Everybody read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sa Tagalog, gayon na lang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya'y huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pinakabuod ng Biblia. Ito ang magandang balita ng kaligtasan. Ito ang Great Commission na nakalagay sa theme ng J.I.L. Makati 25th anniversary. The Great Commission. Preach the gospel. Preach the gospel. Ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Ngayon po, sino po yung His only begotten Son na kapag sumampalatay tayo sa Kanya, hindi na tayo maparurusan sa impyerno, magkakamit tayo ng ano? Everlasting life. Naalala ba ninyo ang John chapter 1 verse 12? Everybody read John chapter 1 verse 12. As many receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Kita nyo? Yung tumatanggap sa kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, pag pinapasok natin siya sa puso natin bilang tunay na Panginoon, tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, dakilang manggagamot, pag tinanggap nating Panginoon si Jesus, Lord and Savior and God, ano ang mangyayari? Bibigyan tayo ng citizenship in heaven, immigration paper, adoption paper, bibigyan tayo ng right to become children of God. Bibigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ano pa? Yung programa ni Sister Doris sa television, ano pang ibibigay ng Diyos sa atin? Ni Jesus. Who is Jesus? The life giver. The life giver. 1 John chapter 5, verse 11, verse 12. Everybody read.
And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. At bago ako magwakas, gusto kong maranasan ninyo ang pag-ibig ng Panginoon. Gaano ba kayo minahal ng Diyos? Natanong na ba ninyo sa sarili niyo, gaano ka ba minahal ng Diyos? Ano ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8? Everybody read, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa at kaaway ng Diyos, nagawa niyang ibigay at sakripisyo ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay siyang katubusan ng lahi ng tao na naimbargo ni Satanas. Kaya naibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa inyo at sa akin. Iniwan niya ang karangyaan ng kalangitan. Walang ginagawa ang libo-libo, milyong-milyong anghel sa langit kung hindi siya'y purihin, sambahin, sayawan, Hosanna to the highest. Ang bugtong na anak ng Diyos na hari ng mga hari, iniwanan ang karangyaan ng kalangitan, nagkatawang tao. Hinanap ka, hinanap siya, hinanap ako. Wala naman tayong katangian para hanapin ang buhay na Diyos. Maruming basahan ang buhay natin bago tayo nahugasan ng dugo ni Jesus, bago tayo nadamitan ng damit ng katwiran, ng kabanalan at katwiran ng Diyos. Marumi tayong basahan. Ang maraming basahan ba sa kalsada, pinapansin ng tao? Hindi. Tinatapak-tapakan. Pero gayon na lamang ang pagsinta sa inyo at sa akin ng Diyos na banal at buhay. Siya'y nagkatawang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay para yung kanyang dugo na walang original sin, sapagkat pinanganak siya ng birhing babae, si Blessed Mary, na hindi pa nasisipingan ni Joseph. Kaya ang dugo ni Jesus ay walang original sin. Ang dugo ni Jesus ay dugo ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos kay Joseph, ituring mong asawa si Blessed Mary, pero wag mo siyang sisipingan hanggang hindi na ipapanganak si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. At kapag naipanganak na si Jesus, pwede na kayong magsama bilang normal na mag-asawa. At pagpapalain ko kayo, bibigyan ko kayo ng maraming anak. Kaya Matthew chapter 13, beginning verse 50, makikita niyo roon, nagkaanak si Blessed Mary at saka si Joseph. Pinagpala sila ng Diyos sapagkat sumunod sila sa Diyos, sa plano ng Diyos, na kahit na dalaga pa si Blessed Mary, tiniis niyang siya'y mabuntis at pagtawanan ng tao dahil minahal ni Blessed Mary ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! At paano tayo minahal ng Panginoon? Makasalanan tayo, namatay si Jesus. Tingnan po natin ang Philippians chapter 2, beginning verse 6 up to verse 11. Who
being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, Diyos na nagkatawang tao. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him, given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa binasa natin Philippians chapter 2, beginning verse 6 up to verse 11, sa Tagalog, ito pong ibig sabihin. Si Jesucristo na nasaan yung Diyos, in the nature of God, nasaan yung Diyos? Hindi niya inalintana ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip, sa bagkos, siya'y nagkatawang tao, nasumpungan sa anyong alipin, nagpakumbaba. Biro nyo, kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, nagpakumbaba. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, nagpakumbaba. Nagkatawang tao, tunay na Diyos na nagkatawang tao, sinuot ang kasuotan ng tao, naranasan niyang siya'y dinuran, binato, ininsulto, ipinako sa krus ng Kalbaryo, at nung siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo, yung pako na ginamit sa kanya, hindi man lamang hinugasan ng alkohol. Pinako ang kanyang kamay, pinako ang kanyang paa. At habang nakatingin si Jesus doon sa langit, ang sabi ng mga anghel, Panginoon, senyasan mo lang kami. Senyasan mo lang kami. Mula sa langit, bababa kami sa bundok ng Golgota, tatanggalin ka namin sa pagkakapako mo sa krus. Paparusahan namin ang mga taong lumalapastangan sa iyo, mga taong ikaw lamang ang lumalang sa kanila. Senyasan mo lang kami, Panginoon, para praising. Ano ang sabi ng Biblia? Hindi nalintana ni Jesucristo ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip bagkos, hinubad niya ang kanyang mga katangian bilang Diyos. Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, yung kanyang mga katangian, yung kanyang pribileyo bilang Diyos. Hinubad niya, siya'y nagkatawang tao, nasumpungan sa anyong alipin, binayubay siya sa krus ng Kalbaryo, dinuran, hiniya, binato, at hanggang dung siya ipako sa krus. At nung nakapako siya sa krus, para praising, sabi ng mga anghel, senyasan mo lang kami, Panginoon. Bababa kami dyan sa bundok ng Golgotha at tatanggalin ka namin sa pagkakapako sa krus. Parurusahan namin ang mga lumalapastangan sa iyo. Hindi sinenyasan ni Jesus ang kanyang mga anghel. Minabuti niyang siya'y mamatay ng dahan-dahan sa krus ng Kalbaryo. Binutas pa ang kanyang tagiliran ng sibat
at umagos ang dugo. At bago siya nalagutan ng hininga, ang sabi sa isa sa mga huling pitong wika na ating nare-review tuwing mahal na araw, ang sabi niya, Father, it is finished. Naganap na. Tinapos ni Jesucristo ang kanyang misyon na ikaw at ako at tayong lahat nakatanikala tayo sa sumpa ng kamatayan sa impyerno. Nakatanikala tayo sa sumpa ng sakit karamdaman. Nakatanikala tayo sa sumpa ng kahirapan ng buhay. Tiniis ni Jesus, siya'y mamatay upang mapalaya tayo sa sumpa ng mga batas. Galatians chapter 3 verse 13. Everybody read. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Curse of the law includes curse of sickness and disease, curse of poverty, and curse of spiritual death. Siya po ay ginawang sumpa upang mapalaya tayo sa lahat ng klase ng sumpa. Mga minamahal, meron ka bang kailangan sa Panginoon? He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. He bore our sorrows, by His stripes we are healed. Isaiah 53 verse 5. Ginawa ni Jesus ang lahat upang mapalaya tayo sa sumpa ng sakit at karamdaman. Hindi lamang sakit at karamdaman, wala siyang kasalanan. Ginawa siyang kasalanan upang kayo at ako na nakagapos sa kaparusahan ng kasalanan at mayroong death sentence sa impyerno ay magawang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi lamang tayo tinubos at pinawalan sa sumpa ng kasalanan, hindi lang tayo tinubos sa sumpa ng sakit at karamdaman upang sa kanyang mga latay tayo tumanggap ng kagalingan. Tinubos pa tayo sa sumpa ng kahirapan ng buhay. Totoo ba yun, Brother Eddie? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 9. This is part of the great atonement provided by the Lord and the Lord Jesus on the cross of Calvary. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Everybody read. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Alam niyo ba na gusto ng Diyos na tayong lahat ay maging rich? Ayaw ng Diyos na may naghihirap. Amen? Kaya gusto ng Diyos ang 3 John 2. Everybody, read. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Gusto ng Diyos ng higit sa lahat, ikaw at ako ay magkaroon ng kasaganaan, prosperity, hindi naghihirap, kalusugan, walang sakit, walang karamdaman, kung paano ang ating kaluluwa ay may kalusugan. Ito ang perfect will ng Diyos. Yung binasa natin kanina, Philippians chapter 2 beginning verse 6, hindi nalintanan ni Jesucristo ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip, bagkos hinubad niya ang kanyang mga katangian bilang Diyos
Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, ang hinubad niya ang kanyang pribileyo bilang Diyos. Siya'y nagkatawang tao, nasumpungan sa anyo ng tao, nasumpungan sa anyong alipin, naging matapat hanggang mamatay dun sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inilibing. At pagkatapos ng 3 araw, binuhay ng Ama mula sa mga patay. At nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, itinaas siya ng Amang Diyos ng napakataas. Binigyan siya ng pangalang makapangyarihan sa lahat ng pangalan. At lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod. At ang dila nila'y magsasabing, Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat luluhod. Ako'y hinagisa ng granada. Lahat na ng klaseng sakit, ipinasok ng diablo sa katawan ko sa galit ni Satanas sa akin dahil hindi ako mapigil magturo ng salita ng Diyos. Pero pag sinabi ko sa kanya, Satan, you are an eternally defeated foe. When Jesus died on the cross, you were already destroyed. Hebrews chapter 2 verse 14. I rebuke you, Satan. Bow down at the name of Jesus. Lumuhod ka sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. You cannot threaten me. The name of Jesus is more powerful than your name. Jesus said, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. In the name of Jesus, I rebuke you, Satan. Get out in Jesus' name. Sakit sa puso, get out in Jesus' name. Prostate disease, get out in Jesus' name. Spirit of financial bankruptcy, poverty, you're canceled by the blood of Jesus. Get out in Jesus' name. Satan, take off your hands over God's finances. I command now God's finances to be delivered to God's people. You know, if you know how to fight the spiritual warfare, heaven will be open unto you. You will experience all the benefits of Calvary, salvation, healings, deliverance, prosperity, financial freedom, peace, and joy. Glory to God. Hallelujah. Mga magulang at kapatid, ito ang sabi ng Biblia. Kung nagawang ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa inyo at sa akin, ano't hindi niya maibibigay ang lahat ng inyong kailangan na kasama-sama niya na walang bayad. Romans chapter 8, verse 32. If God did not spare His own Son, but gave Himself for you and me, will He not give all things to you freely with Him? Pwede po bang lahat ay tumayo? Tumayo lang tayong lahat sandali. Igalang natin ang sandaling ito na tayo lalapit sa trono ng kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Glory to God. Listen carefully, please. Ang sabi ni Lord Jesus sa Matthew 11, verse 28, any one of you who labor, who is heavily laden, heavily burdened, come to me, and I will give you rest. Sino man sa inyong nabibigat ang lubha, sino man ang may pasanin, mabigat na problema, lumapit kayo sa akin, ang sabi ni Jesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahang nagtataglay ng pagpapala at himala. Mga magulang at kapatid, bago ko manalangin sa anumang pagpapala, sa anumang himala, physical, spiritual, financial, or whatever kind of miracle, the God we are serving is the God of miracles, who is the same yesterday, today, and forever. Bago po ako manalangin, nais ko munang ipanalangin ang the greatest miracle. What is the greatest miracle? Ang greatest miracle, matanggap natin ang life giver. Matanggap natin ang gift of eternal life. Matanggap natin si Jesus na siyang nagbibigay ng karapatang maging anak ng Diyos ang sino mang tumatanggap sa Kanya. Kaya habang tayo ay nakatayo, pwede po bang, bago ako manalangin, awitin natin bilang panalangin yung awit
na iniaalay ko ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. Iniaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. One more time. I surrender all. I surrender all. Everybody sing it prayerfully with faith for the glory of God. Oh, today, my blessed Savior. Manahimik sandali. Habang tayo nakayukot, nakapikit, itaas natin lahat ang ating kamay sa Panginoon. Sumunod lang kayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Nagkatawang tao ka Nagkatawang tao ka mula sa anyong Diyos. mula sa anyong Diyos. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo Namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. dahil sa aming mga kasalanan. Nabuhay kang maguli Nabuhay ka nga muli para sa aming buhay na walang hanggan. para sa aking buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, patawarin mo po ako patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng kasalanan sa lahat-lahat ng na kasalanan mana at nagawa kong kasalanan. na mana at nagawa kong kasalanan. Itinatakwil ko ng lahat Itinatakwil ko ng lahat ang mga kasalanang nagawa at namana ang mga kasalanang nagawa at at naman lahat ang aking pagkukulang sa iyo, at lahat ng aking mga mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakamali, kahinaan ng aking buhay. kahinaan ng aking buhay. Patawad po, Panginoong Jesus. Patawad po, Panginoong Yesus. Linisin mo ako. Linisin mo ako. Hugasan ang banal mong dugo. Hugasan ng banal mong dugo. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang Diyos ng aking buhay, bilang Diyos ng aking buhay, bilang tagapagligtas, bilang tagapagligtas, bilang manggagamot, bilang ligal, bilang miracle working God. bilang miracle working God. Puspusin mo ako, Panginoong Jesus, Puspusin mo ako, Panginoon, ng banal mong Espiritu, ng banal na Espiritu, ng iyong kabanalan, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran, ng ng iyong iyong karunungan, karunungan, ng iyong kapangyarihan. ng iyong kapangyarihan. Mula ngayon, Mula ngayon, tulungan mo akong mabuhay, tulungan mo akong mabuhay, naglilingkod sa iyo, naglilingkod sa iyo, nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa iyo, ng buong katapatan. ng buong katapatan. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ako iyong pinatawad, Ako iyong pinatawad, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naranasan ko ngayon Naranasan ko ngayon ang magandang balita ang magandang balita ng kaligtasan. ng kaligtasan. Ako po'y mananalangin ng anumang himala at pagpapala na kailangan ninyo. Let us now exercise our faith. Awitin natin yung awit na alam kong may magagawa ang Diyos. I know God is able. Ipakita natin sa Diyos na meron tayong pananampalataya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Habang inaawit ang awit na ito, lahat ng may mabibigat na kahilingan sa Diyos, mabibigat na problema, malaya kayong makalalapit dito sa harap ng altar, and we will assist you in approaching the throne of grace of God in heaven, and for you to receive whatever package of blessings, whatever package of miracles you need.
whether it's spiritual, physical, financial, relationship, whatever it is, Christ is really the answer. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let us sing this song initially. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Sing it with faith. Sing it with faith. Umawit kayo ng may pananampalataya. Kung ako'y magtatapat sa Kanya isusunod, alam kong may magagawang Diyos. magtatapat Sa Kanya isusunod, alam kong may magagawang Diyos. God is able. Praise the Lord. Una kong ipapanalangin yung nangangailangan ng financial victory, financial freedom, yung kalayaan sa kahirapan ng buhay. Dakilang Diyos amang sumasalangit, narito ang iyong mga anak, kangina nakinig sila ng iyong mga salita. Ikaw ang nagsabi na ang tao'y nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos. Ginawa ko, Panginoon, ang pinagagawa mo sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanila ang buhay mong salita na nagbibigay ng katotohanan, nagbibigay ng pananampalataya. Panginoon, sinabi ko sa kanila na ikaw ay naging sumpa upang mapalaya mo ang tao sa lahat ng sumpa ng batas, kasama na ang sumpa ng sakit, sumpa ng karamdaman, sumpa ng kamatayan sa impyerno, kasama na ang sumpa ng kahirapan ng buhay, the curse of poverty. Lord, I am now rebuking the curse of poverty in their finances, in their family. I am now rebuking the curse of poverty in their businesses, in their finances, in their livelihood, in their jobs. I rebuke and cancel by the blood of Jesus shed in Calvary the curse of poverty. Hu karabarasiya lalamakanda. Satan, I bind you. I rebuke you. Get out of God's finances. Get out of the finances of God's people. Get out of the livelihood and get out of the businesses of God's people. Satan, I bind you by the blood of Jesus. Take up your hands over God's finances and resources. Get out. I rebuke you. I cast you into hell where you belong. I command now God's finances to be delivered to God's people. I am now releasing, hallelujah, the spirit of financial freedom. I am now releasing unto you your financial freedom. Receive your financial victory. Receive your prosperity. Receive. Tanggapin ninyo ang kasaganaan ng buhay sa pangalan ni Kristo Jesus. Buksan ninyo ang inyong bibig at sabihin ninyo, tinatanggap ko na ang kasaganaan ng buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ginagapos ko ang kahirapan ng buhay. Lumayas kayo sa aming kabuhayan, sa aming pamilya. Lumayas kayo. In Jesus' name, pinawawalan ko ngayon ang kasaganaan ng buhay mula sa Panginoong Yesus. Tinatanggap ko ang masaganang buhay, ang magandang trabaho, ang promotion, financial victory, tagumpay sa kabuhayan. Tinatanggap ko na. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Ngayon, ang ipagpe-pray ko po, yung mga may sakit,
Yes, in the mighty name of Jesus, Lord, itinataas ko ngayon sa iyo ang mga may sakit, may karamdaman. Ipatong ang isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan yung may sakit, may karamdaman. Hallelujah. O kahit dalawang kamay ninyo as point of contact. I'm now rebuking the curse of sickness and the curse of disease and the curse of pain in the bodies of all these people of God. I'm now declaring that their bodies were redeemed by the blood of the Lamb, and now their bodies are now temples of the Holy Spirit of the living God. I bind you, Satan. You are the author of sicknesses and diseases. I bind you, Satan. You are the author of captivity and bondages and oppressions. I rebuke you in Jesus' name. I bind you by the blood of Jesus. I command you, Satan, and all demonic spirits, oppressive spirits, spirits of captivity and bondages. You are now canceled by the blood of Jesus. I rebuke you. Get out of their bodies in Jesus' name. Loose the bodies of these people. Loose the bodies of these people. I bind these sicknesses. I bind these diseases in their bodies. Get out in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Go and play. Go and play. Sakit karamdaman, even cancer, leukemia, heart diseases, sicknesses in the blood. I rebuke you in Jesus' name. I bind you by the blood of Jesus. Get out, out, out. Loose the bodies of these people. Their bodies were redeemed by the blood of the Lamb. Their bodies were healed by the stripes of Jesus. By the wounds of Jesus you were healed. By the wounds of Jesus you were healed. Oh, the power of the Holy Spirit is now activating the power of healing. Receive your healing. Tanggapin ninyo ang kagalingan. Tanggapin ninyo ang kagalingan, ang kalakasan, ang kalusugan. Buksan ninyo yung bibig. Buksan ninyo yung bibig at sabihin nyo, ginagapos kita, sakit karamdaman. Ginagapos kita ng dugo ng Panginoong Yesus. Lumayas ka sa aking katawan. Lumayas ka sa aking katawan. Gawin ninyo ang tinuturo ng Biblia. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Matthew 18 verse 18. Lahat ng sakit karamdaman sa inyong katawan, magsilayas kayo. Demonic oppressions, oppressive spirits, captivity and bondages, curse of the law, curse of sickness, curse of disease, curse of death, you are now canceled and destroyed by the holy, holy blood of the Lord Jesus Christ shed in Calvary. I am now commanding your bodies to be healed. Receive your healings. Receive your divine healings. Receive the anointing of healings. Dumadali sa inyong anointing of healings and miracles. Receive, receive, receive. Merong may sakit dito sa kanang tuhod. Hindi nyo maganyang kangina yung kanang tuhod ninyo. Hallelujah. Yes, kanan, kaliwa. Pwede na kayong magmarcha. Pwede kayong magmarcha. You were healed by the power of the Holy Spirit. You were healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. You have to actualize your faith. You have to oh, thank you, Lord. Sister Dory, that man, kanina pang nakikinig sa akin doon, naka-wheelchair, pinagaling ng Panginoon. Sister Dory, interview him. Ano po nararamdaman nyo ngayon? May pumasok po. May pumasok sa aking katawan, mainit. Hindi ko kaya napag-ganon ako. Hallelujah. Pinagaling ako ni Power of Lord! the Holy Pinagaling Spirit. ako! It's the power of the Holy Spirit. Sabi ng kapatid natin naka-wheelchair, may pumasok sa kanyang katawan, hindi niya maintindihan. That is the anointing power of the Holy Spirit. You are healed, made whole. Hukarabarasiya na lamakanda. Pakinggan mo daw, mahal ka ng Diyos, magugulat ka, you will receive the fullness of divine health, and God will bless you to bless many people. God will bless you to bless many people. You are a recipient of a special blessing of God.
Thank you, Lord. Just thank the Lord. Say, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Oh, karabarasiya lalamakay. Glory, glory, glory be to God. Hallelujah. Pastors, you assist those who need assistance to release their faith. What is important is that they should know how to release their faith. Pag hindi ni-release ang faith, hindi nag-activate ang healing power of God. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. The Lord healed you. Jesus healed you. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Sister Dory, pagmarchahin mo nga yung kapatid dito, in Jesus' name. In Jesus' name, yes. Yes. In Jesus' name, you're healed by the power of the Holy Spirit. Yes. You are healed and made whole by the power of the Holy Ghost. He has been on wheelchair. Now he can walk. He can march. Glory to God. Amen. 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 Oh, glory to God. Amen. Listen carefully, please. Don't use your mouth by saying negative things. Always say what the Word of God says. Sabi ng salita ng Diyos, by the stripes of Jesus you were healed. By the blood of Jesus you were redeemed from the curse of the law. Kaya yung salita ng Diyos ang sasabihin ninyo. At may sinabi pa si Jesus sa Mark 11:24, whatever you desire, when you pray, believe that you receive, and you shall have them. Raise up your hands, please. Raise up your hands, and everybody say, I believe, I receive, I receive. I believe, I believe. I receive, I receive. I believe, I believe. I receive I receive. my blessings, Thy blessing. my miracles, My miracles. my deliverance, my good health, My good health. my financial victory. My finance. I receive I receive. all the blessings All blessings from heaven from heaven. in Jesus' name. In Jesus' name. Pasalamat ako sa Panginoon sapagkat in-enjoy ko yung sarili ko, maglingkod sa Panginoon, magdala ng mga tao. At ang buong kong pamilya ay pinasalamatan ko sa Panginoon dahil kami halos naglilingkod na rin sa Panginoon. Nararamdaman namin, lumakas yung katawan namin. Talagang blessed na blessed. Papasalamat ako kasi binigay niya yung one and only begotten Son niya for us to save us from our sins. So ayun, so thankful talaga. Na-experience ko yung prayer ni Brother Eddie, yung healing, na kasi masakit ang ulo ko kanina. Katuwan-tuwa ko na isa ako sa mga gumaling kanina.